Oh, parang ang panukala ngayon ng Department of Agriculture, kesa daw pera yung ibigay sa 4-piece, bigas na lang. Yun maganda. Yun ang maganda sa lahat. Kasi sabi ko nga, kapag ka ikaw ay nagbigay ng ayudang bigas galing sa mga farmers, sana lang sa mga farmers natin galing, baka naman yung bigas na ibibigay nyo galing yan sa angkat you just have to make sure na galing yung mga bigas na ipamimigay natin sa mga 4-piece beneficiaries at sa mga iba pang aayudahan natin, kailangan galing yan sa mga local farmers natin. Kasi 2 birds in 1 stone, mga bossing. Mantakin mo, matutulungan mo na yung mga mahihirap, hindi pa nila maipangtotong yung bigas, tapos yung mga magsasaka natin, mabibigyan mo pa ng kabuhayan by buying their rice, their produce. By buying their produce, mga bossing. So napakaganda nitong plano na to ng pamahalaan at ng Department of Agriculture. Sana lang talaga mag-materialize. Kasi pag binigyan mo ng pera yung mga 4-piece na yan, binigay mo ngayon, mamayang gabi, wala na yan. Dahil pinang-bidyoke na ng mga yan, pinang-tong-its na. Paano kung magkasakit, walang pambili ng gamit? Pwede bang ibili ang bigas ng paracetamol? Pwede naman. Uso na yan ngayon, yung barter. Hindi kaya nung pandemic, natatandaan ninyo, nagalingan ako sa Mandaluyong kay Abalos tsaka yung ibang mga LGUs, nagalingan ako kasi nga ang ipinamimigay nila sa tao nung pandemic yung mga gulay na mga fresh talaga kasama nung mga ipinamimigay nilang ayuda. So ibig sabihin, at least yung mga farmers natin kumita, nagkaroon ng cash ng cash flow. Sige, let's play this. Bigas, imbes na pera. Suportahan natin tong programa ng Department of Agriculture at ng gobyerno. Dito sa channel natin, pag may tamang gagawin yung gobyerno, i-highlight din natin yan. Hindi lang tayo reklamo katulad ng ibang mga vlogger dyan. Katulad ng mga vloggers dyan na puro fake news, puro reklamo. Lahat na lang mali. Maghanap din tayo ng maganda, di ba? Para maganda ang buhay natin. Hindi lang tayo puro sa toxicity. Of Agriculture na imbes na pera, bigas na lang ay abot na ayuda sa mga 4-piece beneficiary. Malabo raw maibaba ang presyo ng bigas, bunsod ng mahal na pataba at banta ng El Nino. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos sa Department of Agriculture na tiyaking may sapat na supply ng pagkain ng Pilipinas. Kasunod ito ng isinagawang sectoral meeting sa Malacanang ngayong umaga sa harap ng inaasahang pagtindi ng epekto ng El Nino sa Pilipinas. Sa huling taya ng pag-asa, nabawasan ang mga lugar na apektado ng El Nino sa bansa. Mula sa 50 areas noong Enero, 41 na lang ito ngayong buwan. 17 riyan ang nasa dry condition. 10 ang nasa dry spell o nasa 3 buwang bawas na ang ulan at 14 na... Sabi ni Mercy, Boss Dada, magbigay sila sa DSWD pero super baho naman. Baka naman, grabe naman yung super baho, amoy utot na yun. Grabe naman yung super baho, babaho lang. Grabe naman yung super baho. Sobra naman, pero malay mo naman, hindi na... Uy, by the way meron lang nung mga nakaraang ayudahan nyo nagbigay ng pangit na bigas, pero nakakatanggap pa rin kami ng ayuda dito sa LGU namin. Okay naman yung bigas na pinamimigay nila, maganda na. Oo, maganda na yung pinamimigay nilang bigas. So tsaka sabi nga, bigay naman yan, anuhin na natin, ni-appreciate na din natin. Na areas ang nakararanas ng drought o yung 5 buwang mailap ang pag-ulan. Sa gitna nito, pagtitiyak ng DA. All our crops commodities, especially for rice and corn, pork, and chicken, were a bit stable, and there will be no problem in this coming months. So we don't need to worry. Just relax, sit back, and watch the show. Sabi pa ng DA, mula Enero hanggang ngayon ay umabot na sa 590,000 metric tons ng bigas ang na-import ng bansa. Mas malaki na ito sa kailangan nating import kada buwan na umaabot sa 330,000 metric tons. Sa kabila niyan, mukhang malabo pang mapababa ang presyo ng bigas dahil sa mahal ng mga pataba. It's better to have
rice at 56 rather than no rice at 42. No, so we need to also rationalize our thinking that we cannot bring down the price because the input price, especially for fertilizers and seeds in the international market, is also going up to the ceiling. Kaya mungkahi ng DA, sa halip na pera, bigas na lang ang iabot na ayuda sa mga benepisyaryo ng 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pag-aaralan pa raw ito ng Pangulo. Hindi lang naman bigas ang kailangan bantayan. Nanganganib din maapektuhan ang supply ng baboy at manok, bunsod ng problema sa avian flu at African swine fever. Kaya dapat, sabi ng Pangulo, meron tayong veterinary vaccines. Ang problema, walang manufacturer na nag-a-apply sa Pilipinas para mabigyan ng certificate. Yun ang problema. Wala tayong mga ganitong klase ng mga programa sa Pilipinas. Especially, wala tayong yung pagdating sa pataba, 'di ba? Wala tayong ganyang departamento sa Pilipinas. Lahat inaangkat natin. Nandito sa atin ng raw materials pero wala tayong mga pabrika dito sa Pilipinas na maaasahan na sana natin para ma-sustain natin yung production ng mga pagkain. So kailangan pa natin mag-depend or mag-rely sa ibang bansa or particularly China. So yun ang problema, mga bossing. Yan ang problema natin dito. So marami tayong mga bagay-bagay dito sa Pilipinas. Madami tayong produkto pero yun lang. Yung mga kailangan natin para dito sa ating production, ina-outsource natin lahat or ini-import natin lahat. Kaya wala rin, hindi talaga bababa yung presyo. Kasi kung matatandaan nyo, 2%, 2 na lang, ang 2 point something na lang yung inflation. Pero hindi pa rin bumababa yung mga bilihin. That's because of yung mga ginagamit natin para ma-achieve natin itong or para makaani tayo, yan, mga pataba at mga kung ano-ano pa, hindi naman bumababa din yung presyo. So yung cost natin ng ating production, mataas pa rin kahit na bumaba na yung inflation. May 3 potential manufacturers daw na nakikita ang Food and Drug Administration para sa avian flu. Ang problema, hindi sila pwedeng manghikayat ng mga manufacturer para mag-apply sa Pilipinas. We have a zero contact policy. So we are regulators. Alam, ito sabi ni Lito Lulu, hindi kaya maging way din nila yan para mag-angkat ng bigas. Okay lang mag-angkat ng bigas kung wala na tayong bigas. Ang mahirap kasi yung mag-aangkat ka ng bigas nang ang dami-dami pa nating bigas. Yun yung delikado para sa mga magsasaka natin. Pero okay, kahit naman pwede mong iangkat. So long as wala na tayo noon. Talagang mayroon na tayong kulang na supply dito sa Pilipinas. Yung totoong kakulangan na supply. So halimbawa, yung mga bigas ng magsasaka natin, ipamimigay mo, bibili nila, tapos pamimigay nila sa 4P. So at least, yung mga magsasaka natin, meron silang kapital para sa susunod na pagtatanim nila. So habang nagtatanim pa sila, yung gobyerno, pwede na rin mag-angkat dahil nga ubos na yung mga bigas natin. Diba? Hindi problema, mga bossing, yung pag-aangkat. So long as inaangkat natin is hindi pumapatay sa mga magsasaka natin.